Don't worry. I'll talk to him. He listens to me. You shouldn't trick children. He's on the move. Kevin Wendell-Crumb? Rejoice! Your heart is pure. Nagsisimula ang pelikulang Split sa kwento ng isang magandang dalaga na si Casey. Siya ay tahimik, kadalasang mag-isa at hindi mahilig makisalamuha sa kanyang mga kapwa kabataan. Makikita ang mga kaibigan ni Casey na naghahanda ng umuwi. Ngunit nang malaman ng ama ni Claire na dumating para sunduin sina Claire at Marcia, na nasira ang sasakyang susundo kay Casey, inimbitahan niya ito na umuwi kasama nila. Sumakay ang tatlong dalaga sa sasakyang nakaparada. Habang inilalagay ng ama ni Claire ang mga bagahe sa trunk, biglang lumitaw ang misteryosong lalaki at inatake siya. Ang lalaki ay nagngangalang Kevin Wendell-Crumb. Pagkatapos, pumasok si Kevin sa sasakyan, na ipinagtaka naman ni Claire at sinabing sumakay siya sa maling sasakyan. Ngunit biglang nagwisik ng droga na pampatulog si Kevin at dinukot ang tatlong babae. Nagising si Casey sa isang silid na may ilang sinag ng liwanag. Sa takot ay niyakap ni Claire si Marcia. Bago pa man sila makapag-usap ng maayos, bumukas ang nag-iisang pinto sa silid at pumasok ang lalaki na nakasalamin at kinuha si Marcia. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinalik niya rin ang umiiyak na si Marcia at umungol sa galit habang isinara ang pinto. Ipinaliwanag ni Marcia kina Claire at Casey na gusto siyang isayaw ng lalaki ngunit umihi siya sa sariling pantalon kaya nagalit ang lalaki. Habang pinapawi ni Claire ang kanilang pangamba na magiging maayos ang lahat, si Casey naman ay nanginginig habang naaalala ang kanyang trauma sa pagkabata. Isang matipunong lalaki na tinatawag na Uncle John ang nagkukwento ng isang kwento ng pangangaso kay Casey noong siya ay bata pa. Kasama niya ang kanyang ama noong araw na iyon, at inakala niya na wala nang magiging problema. Lumipat ang eksena sa isang marangyang opisina na pag-aari ni Dr. Karen Fletcher, isang kilalang psychiatrist na gumagamot sa pasyenteng nagngangalang Barry. Pagpasok niya sa kanyang opisina, nakita ni Dr. Fletcher sa balita sa TV ang tungkol sa pagkidnap ng tatlong kabataang babae. Pagkatapos, tumingin siya sa computer screen kung saan natanggap niya ang isang email mula kay Barry. Sa kanyang email, hiniling ni Barry na magkita sila para sa isang sesyon ng terapiya. Hindi nagtagal, pumasok si Barry sa opisina ni Dr. Fletcher. Lumalabas na ang pasyente na nagsasabing ang pangalan niya ay Barry, ay si Kevin pala na dumukot sa tatlong kabataang babae. Bumisita si Kevin kay Dr. Fletcher dahil siya ay mayroong isang uri ng personality disorder na tinatawag na Dissociative Identity Disorder o DID. Ang disorder na ito ay lumilitaw sa isang tao dahil sa matinding trauma na naranasan niya sa buhay, kaya't nakakalikha siya ng ibang personalidad upang palakasin ang sarili at maiwasan ang masasamang alaala. Ang mga sintomas nito ay kinikilala sa pagkakaroon ng dalawa o higit pang uri ng pagkakakilanlan ng personalidad. Bawat personalidad na lumilitaw ay maaaring magkaroon ng sariling pangalan at kakaibang katangian. Ang kakaiba kay Kevin, mayroon siyang sa kasalukuyang kabuuang 23 personalidad. Isa sa kanyang masasamang personalidad ay si Dennis, na siyang dumukot sa tatlong babae. Sa tuwing pumupunta sila para sa isang sesyon ng terapiya kay Dr. Fletcher, ang personalidad ni Kevin ay si Barry, isang talentadong fashion designer. Siya ay kalmado at mahinahon, suot ang isang casual na t-shirt, bonnet, at jacket. Ipinakita pa ni Barry ang ilang larawan ng kanyang mga disenyo ng damit. Balik sa basement, hinihikayat ni Claire sina Marcia at Casey na lumaban kung sakaling muling subukang dakpin ng kanilang kidnapper ang isa sa kanila. Nag-iisip si Casey ng mas maingat kaya tinanggihan niya ang mungkahi ni Claire para sa suliranin. Iniisip ni Claire na nauubos na ang kanilang oras, kaya kailangan ng tatlo na lumaban dahil yun lang ang paraan. Ngunit iginiit ni Casey na dahil hindi pa nila alam ang buong sitwasyon, tiniyak ni Casey sa kanila na tutulungan niya sila matapos ang masusing pag-unawa sa solusyon. Habang sumilip sila sa puwang ng pinto, nakita nila ang isang babae na nakasuot ng mahabang pulang damit. Nakaramdam sila ng pag-asa at tumawag ng tulong sa babae, umaasang tutulungan sila nitong makalabas.
Gayunpaman, nang bumukas ang pinto, lumalabas na ang babaeng nakita nila na nakasuot ng mahabang pulang damit ay si Kevin na nasa katauhan ni Patricia, isa sa kanyang personalidad. Don't worry. I'll talk to him. He listens to me. Ang personalidad ni Patricia ang pinakadominante kay Kevin. Siya ang nag-imbento ng ideya ng pagdukot sa tatlong dalaga dahil ayon kay Patricia, kinakailangan gawing sakripisyong handog ang tatlong babae para sa ika-24 na personalidad na malapit ng magpakita. Pagkatapos noon, umalis si Patricia sa silid. Hindi nagtagal, muling lumitaw si Kevin sa kanilang silid gamit ang personalidad ni Dennis. Si Dennis ay isa sa mga personalidad na labis ang pagkahumaling sa kaayusan at kalinisan. Pumasok siya sa silid ng tatlong dalaga na may dalang timba at hiniling sa kanila na linisin ang banyo ng silid kung saan sila nakakulong. Sa hating gabi, nagulat ang tatlong dalaga sa paglitaw ni Kevin na nakaupo sa pinto ng kanilang silid. My name's Hedwig. I have red socks. Sa pagkakataong iyon, lumitaw mula kay Kevin ang personalidad ni Hedwig, isang 9 taong gulang na batang lalaki na ang pagsasalita ay parang isang bata. Ipinabatid ni Hedwig na darating ang isa pang personalidad ni Kevin na kakain sa kanilang tatlo. Nagulat si Casey at tinanong kung sino itong personalidad na tinutukoy niya na kakainin sila pero hindi sumagot si Hedwig. He's on the move. Habang nakikipag-usap kay Hedwig, napagtanto ni Casey na ang taong dumukot sa kanila ay may problema sa personalidad, kaya sinubukan niyang manipulahin ng walang muwang na si Hedwig at kumbinsihin na tulungan silang makalabas sa basement bago muling lumitaw sina Dennis at Patricia. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang pagsisikap ni Casey dahil mas natatakot si Hedwig kay Patricia kaya agad niyang isinara ang pinto. Dahil sa desperasyon at kawalan ng pag-asa, sinubukan ng tatlong dalaga na humanap ng sariling paraan palabas sa pamamagitan ng pagbutas sa bubong ng silid. Casey, you're right. Hey, what are you guys doing? Give us a second. We're changing. Guys, you're not being funny. Guys, Sa kasamaang palad, nahuli ni Dennis ang kanilang ginagawa nang bigla siyang pumasok sa silid. Nagawang tumakas ni Claire palabas ng bahay at nagtago sa isang locker. I thought I lost you. Please. You shouldn't trick children. Ngunit natagpuan siya ni Dennis at pinarusahan si Claire sa pamamagitan ng pagkakandado sa kanya sa ibang silid ng mag-isa, kaya lumiit ang kanyang tsansa na makatakas. Lumipat ang eksena kay Kevin na nasa personalidad muli ni Patricia habang dinadamitan at inaayos si Casey at Marcia. Matapos magmukhang maayos at maganda ang dalawang dalaga, inimbitahan sila ni Patricia na maghapunan sa isang silid kainan. Habang sila'y kumakain at abala si Patricia, kinuha ni Marcia ang pagkakataon upang atakihin si Patricia. Kinuha niya ang isang upuan at hinampas ito sa likod ni Patricia. Sa kabila nito hindi nakaramdam ng anumang sakit si Patricia. Pagkatapos, tumakbo si Marcia at sinubukang humanap ng paraan palabas. Samantala, si Casey ay nanatiling nakatitig at hindi makagalaw sa pagkabigla matapos makita ang nangyari. Hinabol ni Patricia si Marcia at muli itong nahuli. Pagkatapos, naranasan din ni Marcia ang parehong kapalaran ni Claire, kung saan siya ay ikinulong ng mag-isa sa ibang silid. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, dumating si Kevin upang dalawin si Dr. Fletcher gamit ang personalidad ni Barry. Sa sesyon ng therapy, inilahad ni Kevin kung bakit nabuo ang 23 personalidad sa loob niya. Sinabi niya na noong taong 2005, namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa tren at pagkatapos nito, naiwan siya na mag-isa kasama ang kanyang ina. Madalas siyang abusuhin ng kanyang ina noong siya'y bata pa hanggang sa labis siyang na-trauma. Kaya, sa ilalim ng kanyang kaloob-looban, nilikha ng kanyang isipan ang 23 personalidad bilang proteksyon laban sa sitwasyong iyon. Ito ay dahil siya ay may mahinang loob at walang kakayahang lumaban, kaya kailangan niya ng isa pang mas malakas na personalidad upang protektahan siya mula sa anumang uri ng pinsala. Sinabi niya pa na may mga pagkakataon na nag-uusap ang kanyang 23 personalidad sa loob ng kanyang isipan. Kahit na mayroon na siyang 23 personalidad, iniisip ng kanyang dalawang pinakamalakas na personalidad, sina Dennis at Patricia, na kailangan pa rin ni Kevin ng isa pang mas malakas na personalidad. Naniniwala sina Dennis at Patricia na sa lalong madaling panahon ay lalabas na ang ika-24 na personalidad ni Kevin,
Inilarawan bilang isang matangkad at malaking figura na may bilis, lakas, at kayang umakyat sa mga pader gaya ng butiki. Para sa kanila, ang nilalang na kumakatawan sa ika-24 na personalidad ay siyang pinakamataas na anyo ng ebolusyon ng tao na tinatawag nilang The Beast. Isang gabi sa basement, bigla na lang binisita ni Kevin sa katauhan ni Hedwig si Casey. Dinala ni Hedwig si Casey sa isang silid at ipinakita sa kanya ang isang walkie-talkie na inisip niyang astig na laruan. Sinubukan ni Casey na hanapin ang tamang frequency para makipag-usap sa mga taong nasa parehong frequency. Ngunit nang humingi siya ng tulong sa walkie-talkie, agad na nagbago si Hedwig at naging si Patricia, at inagaw ang walkie-talkie mula sa kanyang mga kamay, pagkatapos ipinabalik si Casey sa kanyang kwarto. Hindi nagtagal, lumitaw ang personalidad ni Dennis sa kanyang karaniwang formal na kasuotan at salamin. Binalaan niya si Casey na sa lalong madaling panahon ay lalabas na ang ika-24 na personalidad, ang pinakamataas na ebolusyon ng sangkatauhan, kung saan ang personalidad na ito ay napakabagsik at mabangis. Pagkatapos, isinara ni Dennis ang pinto ng silid tulugan at iniwan si Casey na nag-iisa. Samantala, nakatanggap si Dr. Fletcher ng ilang email mula kay Barry na nag-aanyaya sa kanya na pumunta sa kanyang bahay. Ipinabatid niya sa email na siya at ang ilan sa mga hindi gaanong malalakas na personalidad ni Kevin ay nangangailangan ng kanyang tulong. Ito ay dahil simula ng kidnapin ni Kevin ang 3 babae, madalas nang lumitaw ang malakas at nangingibabaw na personalidad nina Dennis at Patricia kay Kevin. Tinupad ni Dr. Fletcher ang imbitasyon ni Barry sa pamamagitan ng pagpunta sa kanyang tirahan. Pagdating sa bahay ni Barry, nakita ni Dr. Fletcher si Kevin na nasa anyo ni Dennis. Inanyayahan siya ni Dennis na pumasok sa basement. Nang makarating sila sa sala ng basement, sinabi ni Dennis na hinihintay niya ang pagdating ng ika-24 na personalidad. Habang naghihintay sa paglitaw ng ika-24 na personalidad ni Kevin, pinatahimik ni Dennis at Patricia ang iba pang mga personalidad ni Kevin upang tanging ang kanilang mga personalidad lang ang mangibabaw kay Kevin. Dagdag pa ni Dennis na kailangan nilang maghanda ng sakripisyong handog para sa paglitaw ng The Beast. Nang marinig ito, nagduda si Dr. Fletcher na maaaring may nagawang napakasamang bagay sina Dennis at Patricia na nakatago sa basement. Kaya nagkunwari siyang pupunta sa banyo habang maingat na tinitingnan ng silid doon. Nang buksan niya ang pinto, nagulat siya nang makita ang isang babae na nakakulong. Nakahiga ang mahinang si Claire sa sahig. Naisip niya na sila ang tinutukoy ni Dennis na sakripisyong handog para sa The Beast. Sa kasamaang palad, nahuli siya ni Dennis kung saan agad siya nitong winisikan ng droga na pampatulog upang hindi makaabala sa paglitaw ng The Beast. Bilang paghahanda sa pagdating ng The Beast kay Kevin na malapit ng lumitaw, pumunta si Dennis sa downtown upang magdiwang sa pamamagitan ng pagbili ng isang bulaklak at pagkatapos ay pumunta sa underground train station. Pagkatapos pumasok siya sa tren at hinubad ang kanyang kamiseta, yumuko at nagsimulang gumapang gamit ang kanyang mga paa at braso na parang halimaw. Tumalon siya, tumakbo at gumapang sa mga pader ng mabilis na lampas sa normal na lakas ng tao. Habang papalapit na ang The Beast, sinusubukan ni Claire at Marcia makatakas mula sa kanilang pagkakakulong. Nagising na rin si Dr. Fletcher mula sa kanyang pagkahimatay matapos mabiktima ng droga, kaya sinubukan niyang isulat ang buong pangalan ni Kevin sa isang piraso ng papel at umaasang kung maririnig ni Kevin ang kanyang tunay na buong pangalan, magiging kahinaan ito at lalabas ang tunay na personalidad ni Kevin. Pagkatapos niyang maisulat ang buong pangalan ni Kevin, dumating na si Kevin at nabigla siya sa anyo ni Kevin na nag-evolve na bilang The Beast. Ang buong katawan ni Kevin ay natatakpan ng mga umuusbong na ugat, tulad ng isang mabangis na hayop na handang sumalakay sa biktima nito. For helping us till now. Kinuha ng doktor ang bread knife at sinubukan isaksak sa halimaw pero wala itong silbi. Samantala, natuklasan ni Casey ang isang computer sa kanyang silid. Nakita niya na may 23 folder na lumitaw sa screen ng computer at binuksan niya ang mga ito isa-isa. Doon, nakita ni Casey ang 23 personalidad ni Kevin na may iba't ibang anyo at katangian.
Nang mapanood niya si Barry na kinuha ang susi sa mga nakasampay na damit, sa wakas nahanap niya rin ang susi at nagawang makalabas ng silid. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad sa bawat silid ng basement. Sa unang silid ay nakita niya si Marcia na nakahiga ng patay sa sahig. Nang tiningnan niya ang sumunod na silid, nakita niya na kinakain ng The Beast ang mga bituka ni Claire na buhay pa. Pagkatapos, dali-dali siyang tumakbo papuntang sala at nakita niya si Dr. Fletcher na nakahiga ng walang buhay. Napalingon siya sa mesa kung saan may isang papel na may sulat ni Dr. Fletcher. Binasa niya ang mensaheng naglalaman ng, sabihin ang kanyang buong pangalan, Kevin Wendell Crumb. Nang matapos niyang basahin ang sulat, biglang lumitaw ang The Beast sa silid habang umaakyat sa pader na parang butiki. Lubhang natakot sa anyo ng The Beast, sumigaw si Casey sa pagsabi ng buong pangalan ni Kevin. Agad na bumaba ang The Beast at nanilipit sa sakit. Hindi nagtagal ay bumalik na ang tunay na Kevin. Ang mga sigaw ni Casey na binabanggit ang kanyang buong pangalan na Kevin Wendell Crumb ay nagpapaalala kay Kevin sa kanyang ina. Kevin Wendell Crumb! You made a mess! Get out here! Nang mapagtanto ni Kevin na tuluyan ng sumakop ang kanyang tunay na pagkatao sa kanyang katawan, hindi na niya maalala kung ano ang nangyari sa kanya. Tinanong niya si Casey kung bakit naroroon siya. Pagkatapos, tumingin si Kevin kay Dr. Fletcher. Nang makita niyang patay na ang doktor, napagtanto ni Kevin na may ginawang masama ang kanyang ibang personalidad kaya hiniling niya kay Casey na barilin siya gamit ang shotgun. Pagkatapos magsalita, biglang naglaho ang tunay na pagkatao ni Kevin dahil lumitaw ang isa pang personalidad na nagbabawal kay Casey na barilin siya. Honey, my name is Barry. Everybody just take a minute! Patricia, Dennis, and the boy. Their actions have suffered the Shahis' most crushing defeat. This is what we have to do. We can... Dennis and Miss Patricia are in charge because of me. Stop it, Hedwig! Hindi na nagdalawang isip si Casey. Agad niyang kinuha ang shotgun at tumakbo palabas ng silid upang lagyan ito ng bala. Habang tumatakbo, muling lumitaw ang The Beast at sinimulang atakihin siya. Naging matagumpay ang The Beast, masugatan ang binti ni Casey at mapunit ang kanyang damit. We are glorious! We will no longer be afraid! Those who have not been torn have no value in themselves and no place in this world! Gayunpaman, nakatakas si Casey at pumasok sa isang silid na may mga bakal na rehas. Ikinulong ni Casey ang sarili niya sa loob ng mga rehas upang maiwasan ang pag-atake ng The Beast. Paulit-ulit niya ring pinaputukan ang The Beast ngunit tila wala itong epekto. Bumangon ang The Beast at binaluktot ang mga bakal na rehas gamit lamang ang kanyang dalawang kamay. Gayunpaman, matapos niyang matagumpay na mabaluktot ang bakal na rehas at maghandang atakihin si Casey, napansin ng The Beast ang mga peklat ng gasgas sa katawan ni Casey. Napagtanto ng The Beast na naranasan din ni Casey ang parehong trauma na kanyang dinanas noong pagkabata. Dahil dito, inatras niya ang kanyang balak na patayin si Casey. Rejoice! Your heart is pure. The broken are the more evolved. Nakuha ni Casey ang peklat mula sa pagmamalupit ng kanyang tiyo noong siya'y bata pa. Kaya pala siya ay aloof, sobrang tahimik, at naging malungkuting tao. Hindi tinuloy ng The Beast na patayin si Casey dahil tina-target lamang niya ang mga taong hindi pa nakaranas ng sakit na kanyang dinanas noong bata pa siya. Habang nangangaso sila noon ng kanyang ama at tiyuhin, ang kanyang uncle na si John ay nagtatago sa likod ng malaking bato at tinawag ang batang si Casey na hinahanap ang kanyang ama. Si Uncle John ay walang saplot at sinabi kay Casey na maglaro sila gaya ng mga hayop na walang damit. Nang tapos na sila, hinihintay siya ni Casey na may hawak na rifle at itinutok sa kanya. Pero biglang kinuha ni Uncle John ang rifle. Nang maglaon, namatay sa malubhang sakit ang ama ni Casey. Tahimik na nakaupo si Casey nang biglang lumitaw si Uncle John mula sa likuran.
Sinabi ni Uncle John na mula ngayon ay siya na ang mag-aalaga sa kanya at nangakong aalagaan siya ng mabuti. Ngunit doon na rin nagsimula ang kalbaryo ng buhay ni Casey. Balik sa kasalukuyan, nailigtas si Casey ng isang gwardya at inilabas siya mula sa basement. Doon niya napagtanto na siya ay nakakulong sa basement ng isang zoo kung saan nagtatrabaho si Kevin bilang kawani ng zoo. Samantala sa ibang lugar, makikita si Kevin na nagtatago. Nakikipag-usap siya sa kanyang iba pang mga personalidad upang paunlarin ang anyo ng The Beast na inaasahang babaguhin ang mundo gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang insidente ng pagdukot ay naging tampok sa balita sa lahat ng panig. Si Kevin ay tinaguriang The Horde dahil mayroon siyang higit sa isang personalidad. Ang balitang ito tungkol sa The Horde ay nagudyok sa isang lalaki na nagtatrabaho bilang gwardya sa stadium na nagngangalang David Dunn at dito na nagtatapos ang pelikula.